Vegapunk ni-reveal na ang katotohanan. So nag-umpisa nga itong chapter 1113 sa pagpapatuloy ng scene ni Gorosei Mars. Ni-reveal na nga itong nakita niya. At ito nga yung mismong utak ni Vegapunk. Nakalagay nga sa napakalaking water chamber itong ulo ni Vegapunk. At nakakonekta nga ito sa mismong Punk Records. At habang tinititigan nga ito ni Gorosei Mars, manghang-mangha siya. Kaya naman napatanong nga siya bigla kung ano daw ba talaga ang ibig sabihin ng kamatayan. Hanggang sa bigla na nga nating narinig itong broadcast nila Vegapunk. Kinumpirma nga ni Shaka na 30 seconds ago pa daw nag-umpisa itong pagbabroadcast nila sa mundo. Nung marinig nga ito ni Pythagoras, bigla niyang na-realize na nakakahiya daw na makita siya ng lahat ng tao sa mundo. Si Vegapunk naman sinabi na uumpisahan niya na nga daw itong announcement niya. At dito biglang ang nakat yung scene sa iba't ibang parte ng mundo. Una na nga dyan sa Syrup Village. Ipinakita nga itong mga kaibigan ni Usopp na naghahanap ng video Denden Mushi. Para nga naman mapanood daw nila itong si Vegapunk. Pero sinabi nga ni Mary na even sila daw walang ganitong klase ng Denden Mushi. Pinraise naman ni Kaya itong si Vegapunk sa pagiging tanyag neto bilang doktor at scientist. Sa Reverse Mountain naman ipinakita itong sila Crocus at Laboon na nakikinig sa announcement ni Vegapunk. Same as sa mga tao sa Baltimore, which is ito nga yung hometown ni Vegapunk. Bukod pa nga dyan ipinakita rin itong Torino Kingdom, Hachinosu at yung iba pang parts ng New World. At dito bigla nang nabalik yung scene kay Gorosei Mars, kung saan ipinakitang nasira niya na itong inaakala niyang broadcast signal ni Vegapunk. Yes guys, inaakala. Dahil bigla nga niyang napagtanto na decoy lang pala itong Denden Mushi snail na to. Kaya naman sa ines bigla nga siyang napatransform into yokai form, kung saan bigla nga siyang lumipad. At dito kinausap nga niya yung iba pang Gorosei gamit itong telepathy powers niya. Humihingi nga ng tawad itong si Gorosei Mars sa mga kasamahan niya. Pero mukhang naiintindihan naman siya ng mga ito, since nabanggit nga nila yung grabing precautionary measures ni Vegapunk para lang masigurado na hindi nila mapipigilan itong announcement niya sa mundo. Hanggang sa biglang ang inopen ng isang Gorosei na hindi daw nila alam exactly kung ano itong i-reveal ni Vegapunk. Pero as per York nga daw alam ni Vegapunk yung mga research ng mga taga-Ohara. Kaya naman maaaring related daw dito yung i-announce niya. Kinunclude nga ng isang Gorosei na pwedeng ang balak daw netong si Vegapunk ang ipaghigante si Professor Clover pati na yung mga scholars ng Ohara. Sa sumunod na panel naman biglang ang napunta yung scene kay Sanji. Habang tumatakbo nga bigla niyang narinig na humihingi ng tulong itong si Bonnie. Kaya naman dali-dali nga niyang pinuntahan itong lokasyon ni Bonnie. Hanggang sa nakita niya na nilalabanan pala nila Bonnie at Frankie itong si Gorosei Venus. Kaya naman dito biglang ang pinaalis ni Sanji si Frankie. Ang rason nga dito dahil sa aatake daw siya, which is nagtagumpay nga siya. Nakita nga nating tinamaan ni Sanji ng sipa itong si Gorosei Venus sa muka. Kasabay nga nito yung pagsalag niya sa atake ni Gorosei Venus. Pagkatama nga sinabi ni Sanji na wag daw i-expect ni Gorosei Venus na igagalang siya neto dahil lang sa matanda na siya. Dahil ganito nga daw lumaban ang mga pirata. At kung inaakala nga natin na okay na ang lahat nagkakamali tayo. Dahil nagpalit nga bigla into yokai form itong si Gorosei Venus at biglang kinagat itong si Sanji. Ang naging resulta nga nito nabitawan ni Sanji yung katawan ni Vegapunk. Buti na nga lang at nandito si Atlas para saluhin itong katawan ni Vegapunk. Sa kabilang banda naman biglang ang dumating itong sila Oimo at Kashi sa lokasyon nitong sila Sanji. Kaya naman nung makita nga nilang kagat-kagat ni Gorosei Venus itong si Sanji, agad nga silang tumulong. Hinawakan nga nilang dalawa itong Gorosei na to. At since hindi na nga makagalaw pa itong si Gorosei Venus, biglang ang pinalaki ni Bonnie yung katawan niya gamit yung Devil Fruit powers niya. Kung saan aakma na nga niyang aatakihin itong Gorosei na to. Sa sumunod na panel naman nakita nga nating matagumpay na nakaakyat na sa labo face itong si Gorosei Saturn. Pero mukhang wala nga siyang intensyon na kalabanin itong Straw Hat Pirates, since nagmamadali nga siya at pinapaalis ang mga ito. Meaning ang target rin niya ang mapahinto na itong broadcast ni Vegapunk. Nung marinig nga ni Robin itong si
Gorosei Saturn parang may bumalik sa alaala niya. At dito kinonfirm na nga niya sa mga kasamahan niya na isa itong si Saturn sa mga Gorosei. Nung makita naman ni Saturn si Robin parang nga siyang na high blood. Kaya naman inatake nga niya to bigla. At since naguguluhan pa nga si Robin sa mga nangyayari hindi nga siya nakagalaw. Buti na nga lang at sa tulong ni Nami nailag niya itong si Robin. Sila Usopp at Brook naman inaatake itong mga galamay ni Saturn. At habang nangyayari nga ang lahat ng ito nagpapatuloy na sa pagsasalita itong si Vegapunk. Sinabi nga niya na ang intensyon daw ng broadcast na to mag-umpisa once na huminto na ang heartbeat niya. Meaning technically napatay na talaga siya since naririnig na nga daw nila ngayon itong broadcast niya. Sa unang pahayag pa nga lang na to ni Vegapunk na kinukumpirma niyang patay na siya marami nang nagulat. Kabilang na nga dyan sila Duval, Cesar the Clown, Big News Morgan at yung ilan pang mga tao sa mundo. Mabalik nga kay Gorosei Mars nakita nga nating nagpapanik na siya at hindi niya alam ang gagawin since hindi pa nga rin niya mahanap yung pinanggagalingan ng signal ng broadcast ni Vegapunk. Similar nga kay Gorosei Mars itong si York nga rin nagpapanik na at iniisip kung saan ba possible na nakalagay yung signal. Hanggang sa nakaisip nga ng idea si Gorosei Mars na bakit hindi na lang daw nila sirain ang buong Fabrio Base. Bali pinigilan nga ni Saturn itong idea na to since baka sumabog nga daw ang buong Egghead Island, meaning mamamatay ang lahat ng Marines. Bukod pa nga dyan masasakripisyo nga rin daw yung pagbuos sa Mother Flame. Sa pagpapatuloy pa nga ng mensahe ni Vegapunk nasabi niya na baka pagtawanan lang daw siya sa susunod niyang sasabihin since mahirap nga daw itong paniwalaan. Pero ito nga daw ang katotohanan. At dito ni-reveal na nga ni Vegapunk na lulubog daw ang buong mundo sa karagatan. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1113. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong ipinakita ni Sanji. Muli na naman ngang pinamalas sa atin ni Sanji ang power of love. Dahil nga sa nasa alanganing sitwasyon na naman itong si Bonnie, mabilis ngang gumalaw itong si Sanji para atakihin itong si Gorosei Venus. At although nakaganti nga siya sa pamamagitan ng pagkagat kay Sanji, hindi pa rin naman natin masasabing wala ng kwenta kaagad itong si Sanji. Since wala pa nga sa final form niya itong si Sanji, ni hindi pa nga siya gumagamit ng fire attack sa sipa niya. Kaya naman once na gamitin na nga ni Sanji itong exoskeleton niya na magte-turn sa kanya para maging sobrang durable at gamitin niya pa itong blue flames niya sa mga sipa niya, paniguradong may palag siya kay Gorosei Venus. Sa part naman ni Franky na nakita natin sa chapter na to na pinagtatanggol itong si Bonnie, low-key nga na maganda yung pinapakita niya sa arc na to. Dahan-dahan na nga nating napapansin na binibigyan siya ng highlights ni Oda. Una yung naging pag-atake niya kay Admiral Kizaru. Ikalawa yung naging pagsagip niya kay Luffy laban kay Gorosei Saturn. At sa last chapter naman nandudurog na siya ng isang Vice Admiral. So this shows na kahit nakafocus si Franky sa pag-aayos ng Thousand Sunny at sa pag-experiment ng kung ano-ano, talagang may ibubuga rin siya pagdating sa labanan. At speaking of Bonnie, nakita nga nating nag-transform siya into giant. At very similar nga yung vibes neto sa ginawang atake ni Luffy kay Kaido during Wano Arc. Dito nga natin marirealize na sa kakayanan ng Devil Fruit ni Bonnie na kaya niyang ma-distort ang future, grabe nga yung potential niya para lumakas pa. Dahil imagine, 12 years old pa lang currently itong si Bonnie. Kaya naman ano pa kaya ang maibibigay niya kapag nagkaedad pa siya at magkaroon na ng sapat na experience, 'di ba? Bali wala ngang update si Oda patungkol kay Luffy sa chapter na to. Kaya naman panigurado may niluluto siya na related sa ancient robot since nakita nga nating tumayo na itong ancient robot sa mga past chapters at possibly napapunta na siya kay Luffy. Kaya malamang ito yung makikita natin sa susunod na chapter. Overall nga isang solid na chapter na naman itong inilabas ni Oda. Sa part nga ng mensahe ni Vegapunk gagawa na lang natin to ng separate video. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1113. So yun lang.